buhay. No? So, ibig sabihin, bagamat tayo ay nabubuhay dito sa mundo, hindi natin binabaglit na ang ating buhay ay buhay na nakatalaga sa ating Panginoon. Amen po ba? Yung po yung minsan nakakalimutan ng bawat, minsan ng mga Kristiyano, hindi ng bawat, no? Hindi ng ibang Kristiyano. No? Na minsan, akala nila yung pamumuhay nila ay tumatakbo pa rin, no, doon sa nais ng Panginoon, pero kalaunan, no, hindi na pala, no, sapagkat nauwi na ito sa laman o sa kapahamakan, no, ng kanyang pamumuhay. Kaya dapat po, no, kung paano nagkakaisa ang Banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama, ganoon din po daw dapat tayo nagkakaisa bilang isang iglesia. Ipinapahayag po niya ang pagkakaisa ng katawan. No? Yung nga po yung binabanggit ko kanina, yung katawan. No? At ang batayan ng pagkakaisa, hindi po ang mga mananampalataya. Amen? Agree po ba tayo? Sapagkat ang katawan ng iglesia ay mula sa Diyos. Amen? So ang Diyos po ang nagpapanatili nito. Hindi ang kanilang mga gawa o yung mga gawa natin o yung mga inilalagay natin na mga kakulangan sa loob ng iglesia o sa katawan ng Diyos ang siyang batayan, no, nito, kundi ang batayan ng pagkakaisa ay ang Diyos mismo, no? Siya po ang batayan ng pagkakaisa ng iglesia. Ang simbahan ay isa dahil ito ay isang katawan sa ilalim po ng Espiritu ng isang Panginoon at isang Diyos. At kaya po hindi po pwedeng angkinin ni numan kahit na mga pinuno o leader ng nasabing iglesia kung ano yung mga bagay na halimbawa, no, yung nagiging maayos, no, yung iglesia o yung daloy ng iglesia. Hindi niya pwedeng angkinin na dahil sa akin kaya ganyan yung church. Di ba? Dahil sa akin kaya napakarami ng mga nagsisimba diyan. Dahil sa akin, dahil kaya ang ganda ng daloy, no, ng ng pag-iglesia ng bawat isa. Hindi po pwedeng angkinin ng ninuman. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos mismo ang batayan at siya po ang nagtatag ng iglesia. Amen po ba? Amen? So, pag may narinig po kayong ganyan, no, malamang wala naman po dito 'yon. Amen po ba? Baka sa ibang meron yun. Pero dito po, wala po tayong marinig na ganyan. No? Sapagkat ang ating pong itinataas, walang iba kundi ang Panginoon lamang. Amen? Amen. So, inihimok po na ni Pablo ng mga mananampalataya na mamuhay na ukol dito at karapat-dapat at ang kanila pong trabaho, no, o trabaho ng mga Kristiyano tulad natin ay hindi para makamit yung pagkakaisa. No? Ulitin ko po, no, ang trabaho po natin bilang mga mananampalataya hindi para makamit ang pagkakaisa, kundi panatilihin ang pagkakaisa. Sapagkat ang iglesia ay nagkakaisa na. Di ba? Sapagkat ito sa Diyos. No? Di ba? Ang Diyos ay Diyos ng kakaisa, no? Order, di ba? Hindi po kailanman Diyos ay magulo. Ang tao lamang ang magulo, di ba? Kaya pero ang Diyos, no, ang iglesia ng Diyos ay in order, no? Kaya nagkakaisa po 'yan. So ang trabaho po ng mga Kristiyano o dapat gawin ng mga Kristiyano is panatilihin ang pagkakaisa. Amen? Yun po yung isa dapat nating matuntun sa ating kaisipan bilang mga tinawag, no, ng ating Panginoon. So paano po ba mapapanatili ng mga Kristiyano ang pagkakaisa ng iglesia? No, kung nabatid natin at nalaman natin na dapat pinapanatili natin ang pagkakaisa, paano ba dapat natin ito gawin? Una po is dapat nating malaman sa pamagitan ng pagkilala sa iglesia kung ano ito. Amen po ba? Dapat alam po natin sa ating kaisipan, no, na kung ano po ba yung iglesia na tinutukoy ni Apostol Pablo. Sabi po rito, ang iglesia ay katawan ni, agree or disagree? Agree. Amen. Ang iglesia daw po ay katawan ng Panginoong Hesus. Amen? Ito, mabasa po natin yan sa unang Korinto, talata 2, kabanata 2, 12 at talata 12 hanggang 13. Basahin po natin. Elino? Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling isang katawan, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan.
tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Amen. No? So, dito po sa Corinto, kung atin pong babalik tanawin, no, yung istorya, no, ng iglesia rito, humantong po ang mga taga-Corinto sa pagkakabahagi. Amen. Kung saan tinitingnan ng iba ang kanilang sarili na mas nakakataas sa iba. No, kaya nagkakaroon sila ng mga grupo-grupo. 'Di ba? Yung mga 'yan, mga ano lang 'yan. Konti lang yung mga naibibigay niyan sa iglesia. Kami dito marami kami naibibigay. So nagkakaroon po sila ng division. No, kaya nga po sa pagitan po ng sulat ni Apostol Pablo ay binigyang tuon po ni Pablo yon, at sila nga po ay kumbaga ni-rebuke, no, ni Pablo dito, at sapagkat sinabi ni Pablo na si Kristo ay isang katawan lamang, di ba? At bagamat maraming bahagi, no, ay ito binubuo ng bagamat maraming bahagi, ito'y nanatiling iisang katawan, no? Sino daw po ba yung mga bahagi diyan na tinutukoy? Makikita pa natin. Mga Hudyo o mga Hintil, no? Kasi meron po 'yan sa kanila, 'di ba, sa iglesia nila. No? So hindi na po usapin dapat ang pagiging Hudyo o Hintil sa kanila. Amen po ba? So sa loob po ng iglesia sa atin, hindi po dito usapin kung sino yung sino yung sino yung magaling, sino yung hindi magagaling, di ba? Hindi po usapin dito sino yung mga professional at mga hindi professional sa loob ng iglesia. Di ba? Hindi po usapin dito, ito yung mga Ilocano, ito yung mga Bisaya, no? Hindi po usapin ng mga bagay ng sa loob ng iglesia. Bagamat minsan narinig natin yung biruan yun. Pero ang usapin po pagdating po sa iglesia, ay bilang iisang katawan, no? Ibig sabihin, hindi na po na pinag-usapan yung anong lahi meron tayo, kundi yung lipi na meron mula sa Diyos, no? Na nilagay tayo ng Panginoong Hesus doon. Amen po ba? At ano po 'yon? No? At ano 'yon? No? Bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, di ba? Binilang na po tayo doon, no? Sa liping pinangakuan, no, noong paman ng ating Diyos sa panahon ni Abraham, no. So, yun po, no, tayo po ay iisa. Amen po ba? At kung titingnan po natin, no, sa unang pagsasalaysay, no, sa Efeso kabanata 1, no, natukoy po rin na talata 22 na ang Panginoong Hesus ay ginawang ulo ng lahat ng bagay sa iglesia. Amen. Nabasa niyo po 'yon, nabanggit po 'yun, di ba? Siya po ay ginawang ulo ng lahat ng bagay sa iglesia. At yung iglesia po 'yun, yun po yung katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, siya po yung ulo, no, ng bawat isang Kristiyano. Amen. Pag sinabing ulo, ano po ba 'yon? Head. Ang galing talaga natin no? Pag-translate, no? Amen. No, mas mataas, di ba, sa katawan. Amen. At ito po yung nag-iisip, no, kung ano yung dapat niyang gawin, ano yung dapat niyang sundin, di ba? So, ibig sabihin, siya po ang dapat sinusundan ng bawat isa. Amen po ba? Ang Panginoong Hesus po, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, siyang pundasyon po ng iglesia, at siya rin po ang ulo ng iglesia. Amen po ba? So, wala pong iba, no, na dapat tayong sinusunod, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen po? Amen. So, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. So, praise God, no? Kala ko tulog na po kayo. Amen. So, ang pagiging born again, no, sa salitang alam natin na familiar tayo, no? Hindi po tayo na ipapanganak muli, no? Sabi nga ni Nicodemo, no? Paano pa ako maipapanganak muli? Papasok pa ba ako sa napupunan ng aking ina, no? Tinuwid po siya ng Panginoon doon at sabi hindi sa pamagitan ng laman kundi sa espiritu, no? Tayo po ay na born again, it's because of the Spirit. Amen po ba? Because of the Holy Spirit na siyang nagudyok sa atin, no? Nang marinig po natin ang mabuting balita, no, ang banal na Espiritu po ang siyang udyok sa ating damdamin, sa ating diwa, no? Nagsabi sa atin na pagsisihan ang ating mga kasalanan at talikuran. No? Ang banal na Espiritu po ang siyang gumawa ng para sa atin. At ang banal na Espiritu rin po ang siya naglalagay sa atin sa iglesia. Amen? Hindi tayo. No? Kaya hindi tayo namimili ng iglesia. Amen ba? Amen? Kung saan tayo nakakilala sa Panginoon at kung tayo dinala ng banal na Espiritu, no? Kung halimbawa sa GF tayo nakakilala at
bukas ang JF para sa atin, no? Sabihin, dito po tayo dinadala ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen, no? Kaya po, sa loob ng iglesia, no, kung tayo po ay na-born again, no, nakakasama po natin dito yung mga taong gusto natin. Amen ba? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Gusto ba natin yan? Amen. Amen. No? Parang ang saya sa mukha pag sinabing kasama natin yung gusto natin. Pero tandaan po natin, no? Dito po sa iglesia ay kasama din po natin yung mga hindi natin gusto. Tingnan po ulit natin katabi natin. Amen. No? So, ibig sabihin lang po, no, aking pong sinasabi is sa loob po ng iglesia ay iba-iba po tayo ng mga personalidad. Amen. Iba-iba po tayo ng kinalakan. Iba-iba po ang ating mga pananaw at kaisipan. Amen. Ngunit po dahil po sa ating Diyos, pinag-isa po tayo. Amen. At tinatanggap po natin ang bawat isa. No? Ayon po doon sa kung anong meron sila, ano yung kakulangan, o ano yung mga bagay na dapat na improve pa, no? Pagpalago ng bawat isa. No? So mamaya makikita po natin kung ano po yung mga bagay na yun. No? So ito po yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ilalim po ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Nang tayo po ay manampalataya, sabi ko nga po, nilagay po tayo ng Banal na Espiritu sa iglesia. At ginawa tayong isa sa iba pang mga mananampalataya. No? Yun po yung aking binabanggit kanina. Pangalawa po, ang iglesia po ay disenyo ng Diyos. Amen. Hindi po ito disenyo ng ninuman. No? Hindi po dinisenyo ito ng mga ayun, yung mga pag-aaral, di ba? Mayroong master plan, di ba? So, ang Diyos po ang siyang nagdisenyo ng iglesia. Sapagat mayroon pong takdang layunin ang Diyos kung bakit po niya ito dinisenyo, no, para sa bawat mananampalataya. At mababasa po natin ito sa Efeso, Kabanata 2:21 hanggang 22. Basahin pa natin, Kuya Nino. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nakakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. No? So, sabi po dyan, no, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos, no, sa pamamagitan po ng Espiritu. No? So may kita na naman natin yung pagkakaisa nila. Amen po? So talagang hindi natin pwedeng pwedeng alisin sa ating kaisipan, no, na yung pagkakaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak, ng Banal na Espiritu. Amen? Malaking bagay po yan sa ating Kristyanismo. No? Kasi minsan isipin natin na yung Diyos Ama, yung anong lumang tipan lang yon. Pagdating sa mga apostol, Panginoong Hesus yun. Pagdating naman sa atin ngayon, Banal na Espiritu na. So parang inaano natin dinidivide natin sila sa mga event, no, na nangyayari sa mundo. Pero tutuntunin po natin, di po sila naghihiwalay, no? Iisa lang po sila sa mga layunin para sa tao at para sa sangkatauhan. Amen. So makikita natin diyan na ito yung disenyo ng Diyos, no? At makikita rin po natin na itinalaga po, no, ang templo, no, sa Panginoon, no? So tanging sa Panginoong Hesus lamang po, no, nakabase. So ulit mo lang sinabi po natin kanina, yung iglesia. Hindi po tayo ang gumagawa ng iglesia. Amen po ba? Hindi tayo ang gumagawa ng katawan ng Panginoong Hesus, kundi ang iglesia ang gumagawa sa atin. Amen? Hindi rin po tayo ang umuhubog sa iglesia, sa katawan ng Panginoong Hesus, kundi tayo po ang inuhubog ng iglesia. Amen po? Hindi po tayo ang tayo ang nagtatayo ng iglesia, no, yung physical, di ba? Kaya nga meron tayong di ba, dito sa Qatar meron tayong ICAC, di ba? Meron tayong planong magtayo ng gusali, no, kung saan magsasama-samang sasamba ang bawat mga Kristiyano. Tayo ang nagtatayo physically ng iglesia para tulad nito, no. Ngunit ang katawan po ni Kristo ang nagtatayo sa atin. Ayan po ba? Siya po ang naglalagay sa atin kung saan po tayo dapat dalhin. No, siya rin po ang siyang
naglalagay sa atin sa iglesia kung paano niya tayo gamitin. Amen? Kung tayo po gagamitin sa paraan ng pagbabahagi ng salita, kung tayo po gagamitin sa paraan na mag-lead, no? Mag-disciple ng mga bagong mananampalataya. Ang Diyos po, ang Panginoong Hesus po ang siyang gumagawa nun sa kanyang iglesia. Amen po ba? Amen? Amen. So hindi po hindi po tayo po yung mga tayo yung mga kasangkapan ng Panginoon na siyang gumagawa ng nais niya sa bawat isa. Amen po? Para hindi po magmalaki ang sino man sa loob ng iglesia. Amen? Amen. So tigilan na rin po natin yung pag-iisip na kung narinig nyo na rin po ito yung mga, alam nyo po yung mga ibang Kristiyano na patalon-talon ng iglesia. Ano ba tawag doon? Ha? Yun yung linggo, church hopping, no? Parang, itong araw na to, dito ako. Sa susunod na araw, doon ako. Sa susunod na araw, dito naman ako. No? Parang, wala kang talagang direktang napapalooban na katawan o iglesia, no? Kaya para kang para alam mo yung mga no permanent kung may NPA, mayroong NPC pala, no permanent church. Amen. No, so hindi po 'yun ang nais ng Diyos para sa bawat isa na nagsasabing Kristiyano. Amen. Kaya dito wala namang ganoon dito, amen. Wala dito nun, di ba? Pag nalaman nila na, si pala yung magpipreach, doon ako sa kabilang church muna. Diba? So, hindi po yun yung disenyo ng Diyos, no? At kung titignan po natin, halimbawa po sa isang pamilya, sino po rin may pamilya? Taas ang kamay, may pamilya. Pag hindi nagtaas, ibig sabihin, saan ka nang galing? Wala kang pamilya, di ba? Amen. So, lahat po tayo may pamilya, no? Ang isang pamilya po, karaniwang pamilya, yung karaniwang pamilya, mayroon pong magulang, mayroon pong magkakapatid. Amen po ba? At sa loob po ng pamilya, bagamat sila iisa, yung magkakapatid o yung isa yung magulang, mayroon po silang mga pagkakaiba. Amen? Mayroon po silang pagkakaiba sa mga prinsipyo, paniniwala, mga ganyan. Mayroon mga pag-uugali, pagkakaiba. Pero, sila po ay iisang pamilya. Amen po ba? Maaring ako, yung kuya ko, iba yung gusto niya, iba yung gusto ko. Pero, nanatili kaming isang pamilya. Amen? At yung mga bagay na ginagawa po ng bawat isa, ito po ay tumutuon doon po sa ikaunlad ng isang pamilya. Amen? Yun lang po ang layunin nila, yung pamilya rin po nila. Kaya po, kung merong isa na, halimbawa ako, gusto kong magkaroon ng ibang pamilya, parang sasabihin ko na parang ayoko sa pamilyang to. Gusto ko sa pamilya ng mga Sobel. Sana doon na lang ako, Amen? Kasi baka baka may ibang motibo ka gusto, Maaari mong gawin na umalis sa pamilyang 'yon at pumunta sa ibang pamilya na gusto mo kung tatanggapin gano'n. Pero tandaan po natin na nasasayang po natin yung maaring pagpapala na ibinibigay ng Diyos mismo doon sa pamilyang dapat nandoon ka. Amen? Maaring pagdating mo doon, kabiguan lang din pala yung may dudulot sa iyo noon. Amen? So napakahalaga po na kung saan po tayo nilagay ng Diyos na iglesia, pamilya, manatili po tayo doon. Amen? Bingnan nyo ba yung katabi nyo ulit? Ayan. Susunod na pagtitipon, dapat nandiyan pa rin yan, ha? Amen. So, ganun po, na disenyo ng Diyos ang isang iglesia. Tayo po ay dapat na nagiging kabahagi kung saan po tayo nilalagay ng Diyos. Kaya nga po ang mapabilang sa iglesia o katawan ni Kristo ay isang pagsunod sa disenyo ng nilagay ng Diyos. Amen? Kung tayo po ay bahagi o nandun po sa isang katawan ni Kristo, sinusunod po natin yung disenyo na nilagay ng Diyos. At ito po ay dapat na binibigyan pansin natin, at halaga bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. So kung sino man yung alam natin na wala sa iglesia, encourage po natin, napabilang sa iglesia. Wala pong Kristiyanong nabubuhay ng mag-isa.
Amen po ba? Sabi nga sa no man is an island, di ba? Kailangan po niya ang iglesia. Kailangan po niya ang bawat isa no, sa katawan upang mapaunlad at mapalago ang kanyang buhay pananampalataya. Amen po ba? Amen. So kung ito po ang disenyo o ito po yung putunton patungkol po sa iglesia, no, na ito'y katawan ng ating Panginoong Hesus, dadalhin po tayo sa ikalawang punto na kung saan pa natin dapat mapanatili no, yung pagkakaisa sa iglesia. Amen. So meron pong dapat na ginagawa ang bawat Kristiyano o merong dapat na sa kanyang buhay, no, aspeto sa kanyang buhay na dapat nakikita para mapanatili yung pagkakaisa ng iglesia. Una po is sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagmamahal. Tuntunin po natin yung una, yung pagpapakasakit. O yung sa English ay self-sacrifice, na pagpapakasakit sa sarili. Amen? Ito yung makikita po natin no, sa mababasa natin sa talata 2. Basahin po natin. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magpaparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Amen. Ang practical po na pagkakaisa sa mga Kristiyano ay mapapanatili lamang sa pamagitan po ng pagpapakasakit sa sarili. No? Maglakad po ng may buong pagpapakumbaba, no? Kahinahunan, pagtitiis at pagpapatawaran sa isa't isa. Alam niyo po kung ito po ay susundin o magkakaroon ng isang Kristiyano at may kita sa loob ng iglesia ang bagay na ito, babalihin po nito yung yung tinatawag na alam niyo po yung mga fried chicken, fried rice, di ba? Babalihin po nito yung mga pride, no? Na meron sa isang tao. Amen. Kung tayo po ay merong pagpapakasakit o self-sacrifice. Amen. Ang nakakalungkot lang po, no, yung pride ginawa pang grupo. No? Parang pinagmalaki pa nila, no? Alam niyo po ba 'yan? Isipin nyo lang 'yun, no? Pero di ba? Imbis na baliin yung pride, no? Tanggalin yung pride sa tao, binuo pa nila. No? So napakalungkot po, no, na meron pong mga taong ganun po mag-isip. Amen po ba? At kailan lang po no, may nakita po ko sa recently lang po no, sa isang iglesia na meron pong isang lalaki ng cross-dresser ba doon, yung nagsuot siya ng suot babae. 'Di ba? Talagang mukha siyang babae pero lalaki siya. And then pinatayo sa pulpit tapos nagbasa ng salita ng Panginoon. No, isang church po 'yun sa Amerika. No, so nung nakita ko to, parang ganito na ba karampant no o kawalan ng pagpapalaga yung mga nagsasabing iglesia ng Diyos pero binabali nila yung katotohanan na inilagay ng Diyos. Amen? Yung pride po dapat mabali po yan sa mga tao. No? Kung paano po na nagpakumbaba ang Panginoong Hesus, no? Paalang-alang sa atin, dapat natutunan din po natin magpakumbaba para sa isa't isa. Amen? Wala pong nagmamataasan no, sa loob ng iglesia. Amen po ba? Bagamat ikaw na yung pinakamatalino, ikaw na yung pinakamaraming sertipiko na natanggap sa buong buhay mo, pagdating po sa iglesia, pare-parehas lang po tayo. Amen po? Amen? So, yun po dapat ang matuntun po nating kaisipan na hindi po dapat nakikita ito. No? Sapagkat ito po ay sumisira no, sa kapayapaan ng iglesia. At ito po ay nagdudulot po ng kasamaan no, sa bawat isa. Kaya po dapat na mapanatili ito no, bilang mga mananampalataya. No? At wala po iba tayong mapagtutuunan ng halimbawa, kundi po ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen po ba? Amen. At tandaan po natin yung bagay na ito ay actually sinuot na sa atin ng Panginoon eh. Amen po ba? Siya na po yung dapat na nagpe-presenta nito sa mga buhay natin. Amen, bilang mga Kristiyano. Amen po ba? So, yun po yung una na dapat matutunan na yung pagpapakasakit sa sarili. Pangalawa po is yung magmahalan sa isa't isa. Ayan. Parang sarap niya. Tingnan po ulit yung mga katabi nyo. Mahal nyo po ba yan? Amen. So, tingnan po natin sa, doon pa rin po, no, sa talata 2. Sabi po dyan, no, kayo'y maging mapagpakumbaba, mainawan matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Amen. Ito po ang pinakasusi no, sa paglakad ng
buhay na bigkis po sa Diyos. Ibig sabihin, ito po ay nakaangkla sa ating Diyos. Sapagkat dahil po sa pag-ibig niya, na kung bakit po tayo muling naibalik sa Kanya at nailayo sa kapahamakan. Ito rin po ang dapat na nakikita, no, sa bawat tumugon sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. No, hindi po natin dapat pinipili sa loob ng simbahan kung sino lang ang ating ibigin. Amen? Bagamat noon, no, na pumunta ka sa iglesia, meron kang nakitang inibig mo talaga, personally, di ba? At naging asawa mo na. Pero ang panuntunan po, no, na pag-ibig po, ang tinutukoy po rito is yung agape, no? Agape, yung love, di ba? Ibig sabihin, ano po yung sabihin ng agape? Selfless, unconditional love, no? Yung divine love na mula, no, na sa ating Diyos. No? So, ibig sabihin po, yung pag-ibig na ito, nangyayari lamang po, no, kung tayo po ay pupunta doon sa pinagmumulan, no, ng pag-ibig na yon, kundi po ang Diyos lang. Amen po ba? Sapagkat sa Kanya po ito nagmula. No? So ito po yung nilagay po sa atin ng Diyos na pag-ibig. Kung paano niya inibig ang mga tao sa katauhan, dapat ganoon din po natin ibigin ang bawat isa. Walang pagtatangi. Amen? Hindi po natin tinatangi ang bawat isa. Amen? Sapagkat ang bawat po isa po ay minahal po natin. No? Kapag ang iglesia po ay merong pag-aaway o pagtatalo, nangangahulugan po na merong isang hindi nagmamahal. Agree po ba? Maaring isa o parehas sila na hindi nagmamahal. Amen? So, pag ganito po ang nangyayari, dapat po isipin natin, tutuntunin po natin sa ating mga sarili na kung paano tayo inibig ng Diyos. No? Doon po tayo tumuon. Tingnan po natin yon. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, no? Bagamat tayo ay mga pasaway, no? Ang mga buhay natin ay hindi saklaw, no, doon sa nais ng Diyos, ay inibig pa rin tayo ng Diyos. Amen? At dahil sa pag-ibig na yon, no, may nag-alay po ng buhay. So, sa atin po, no, dapat isipin po natin na ganoon din po natin ibigin ang bawat isa. Bagamat hindi natin, sabihan natin, baka hindi ko kayang ibigay yung buhay ko sa kanya. Amen. Ang ibig lang pong patuntun po natin is dapat po handa tayong ibigin kung ano siya, no? Ano yung meron siya, no? At kung ano yung bagay na dapat na siya po ay lumago, no? Ibibigin natin siya, tutulungan natin siya para sa bagay na 'yon. Amen po. Hindi po natin hinahayaan ng bawat isa na mailagay, no, sa hindi magandang kahantungan ng kanyang buhay. Sapagkat kung hinahayaan po natin ang kapatid sa kanyang pamumuhay na ganon, ay baka hindi po natin sila iniibig. No? Kasi hinahayaan lang natin sila. No? Ang tunay pong nagmamahal is handa po nating tuwirin, no? Handa po natin silang kausapin, no? Tulungan, no, na lumago, no, sa pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. So yun po yung pinakamahalaga na dapat na meron ng bawat isa, yung pagmamahal. Yan din po ang sinabi ni Juan sa kanyang sulat sa unang 1, Kabanata 4, talata 7. Sabi po diyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi naman daw umibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So puro ano po yan, agapes yung translate po sa original na yan, no? So makikita po natin, no, na walang ibang gustong mapabatid sa bawat Kristiyano kundi yung pag-ibig. Sabi nga, di ba? Pag-ibig ang susi ng lahat. Marinig niyo mo ba yan? Yung kanta na yun. Amen? So, dapat yun po yung talagang meron ang bawat isa. Sabi nga nila, yung Bible daw po, pag yung binuksan mo yung gitna ng Bible, it's talk about love. Ano po yun? John 3:16, di ba? For God so loved the world. Amen ba? At yung umpisa po ng Biblia ay tungkol din po sa pag-ibig, no, kung paano po minahal ng Diyos ang pagkalikha, no, lalo sa tao. No? At sa bandang huli, no, sa pagdating ng Panginoon Jesus, pagmamahal pa rin ang binibigay ng Diyos sapagkat kukunin niya kung sino yung masa kanya, no? At bibigyan niya ng gantimpala ang mga nagpatuloy, no, sa kanyang buhay Kristiyano. So, doon po pumapaloob ang ating Diyos, no, sa pag-ibig na 'yon, no, na
na kung talagang titingnan natin, no, sa ating mga buhay, dapat wala tayong dapat na maging dahilan sa ating buhay kung bakit hindi tayo matututong umibig. No? Umibig ng nararapat, no? O yung brotherly love, no, sa bawat isa. No? Yung unconditional love, sinasabi nga natin, no, sa oras na ito. Amen po ba? Parang malungkot po kayo pagdating sa pag-ibig. Pag-ibig sa iniirog, parang ang saya-saya natin. Amen po ba? Pag pinag-uusapan yun, no? Pero pag yung pag-ibig sa kapwa, no, na nagbibigay sa atin, no, ng pagpapakasakit, parang ang hirap, no? Ang hirap isipin. Pero mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen, no? Lagi pong nag-aalay ng sakripisyo at pagmamahal ang bawat Kristiyano para sa iba. Ito po ang practical na dahilan kung bakit po nanatili ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia, kung bakit nanatili. Kasi nakikita nila yung pag-ibigan, pagmamahal. Pag magulo lang nakikita nila, anong tendency ginagawa ng mananampalataya? Maalis, di ba? Puro kaguluhan niya, puro na lang, yung sa pulpit, narinig ko lang, laging, parinigan. Lagi nila nag-anuhan, di ba? So, ang tendency sa mga mananampalataya, lalo na sa mga bago, alis. Di ba? Kasi hindi nila nakikita yung pagmamahal sa loob ng iglesia. Amen? Ang Diyos po ang pag-ibig. Siya po ang nagdisenyo ng iglesia. So, bakit hindi nakikita ang pag-ibig sa loob? Amen? So, kung tayo po ay kabilang, no, sa katawan, dapat nakikita po yung pag-ibig. Kailangan po natin magpasya na mamuhay ng karapat-dapat sa pamagitan po ng pagmamahal sa iba, kahit po ang hinihingi nito ay pagpapakasakit sa ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Praise God. No? At tayo naman po, no, ay dadako, no, sa pangalawang punto na nais nating pag-aralan sa oras na ito, na kung tayo po ay susunod sa mga bagay na ito na mamuhay ng karapat-dapat sa pagtawag sa atin, no, ng Panginoong Hesus bilang Kristiyano, ano po yung pangalawang punto na dapat nating makita? Pangalawa po is sa pamagitan ng paglago, no, na kawangis ng Panginoong Hesus. Sabihin natin paglago. Yan. Sa paglago, no, sa kawangis ng Panginoon, no, hindi sa kanino mang wangis, no. Sa tamang panahon po, lumalaki po ang mga sanggol. Amen po ba? Agree o disagree? Agree. Pag may sanggol na hindi lumaki, magtataka ka. Di ba? Baka may problema. Di ba? Baka tatawag ka ng mga doktor at magpapakonsulta. Bakit hindi lumalaki yung sanggol? Amen? So, sa tamang panahon po, gagawin ng mga bata yung mga sakripisyo na ginagawa ng kanilang mga magulang para sa kanila. Amen? Tayo po, minsan naging mga bata. Amen? Masarap kaya maging bata, di ba? Wala kang iniisip, di ba? Baon lang, di ba? Punta sa school, baon, di ba? Maglaro, di ba? Pero darating po ang panahon na tayo po ay lalaki. At ngayon po ay narito tayo ngayon. Nasaan tayo ngayon? Sa Qatar, di ba? OFW, di ba? Nagtatrabaho, di ba? Nagsasakripisyo para sa pamilya naman na binubuo natin. Amen? So kung paano na ang ating mga magulang noon ay nagsakripisyo sa atin ng mga bata tayo naman po ay darating at hahantong sa ganong sitwasyon. Amen? Sabihin, nagpo-progress po ang buhay. Amen? Hindi po tayo nananatiling bata. Siguro baby face pwede. Tingnan mo yung katabi niya, baka baby face yan. Uy. Amen? Baka yung mukhang bata pa, pero talagang tayo po ay mga nagiging mga mga matured na, no? Ibang matured. Amen. So makikita po natin diyan, no, na ito rin po ang dapat na nangyayari sa isang nagsasabi na isang Kristiyano. Amen. Sa pagdaan po ng panahon, nagiging pong kagaya tayo ni Kristo. Amen po ba? Alam niyo po ba yung sanggol, pag sanggol, no, pag unang labas o inalagaan, yung mga magulang nagtatalo sila diyan, eh. Uy, kamukha ko. Hindi, kamukha ko yan. Tingnan mo yung labi, kamukha ko, no? Ganun, di ba? Pag dumating pa yung mga grandparents, hindi, kamukha ko yan. Kamukha ng lolo, di ba? Pero pag lumaki na po yung sanggol, no, lumabas na yung mga kakaibang mga katangian niya, no? Tapos ano sasabihin ng mga magulang?
Kamukha, dahil sa iyo yan eh, nagmana yan eh, kaya ganyan yan eh. Di ba? Narinig niyo po ba yan? Amen, no? So, hindi, naisip ko lang po. Kasi, di ba, ayaw po natin hindi, no? Ang mga bata, no, na nasa loob ng tahanan, ay lalaki po yan nakawangis ng kanilang magulang. Amen? Maganda man o hindi, tanggapin natin. Kawangis po natin yan, yung mga batang yan, di ba? Kung merong hindi magandang pag-uugali yan, baka tingnan natin yung sarili natin, baka meron din, no? Na ganon, di ba? Kaya ganon. Pero sa loob po ng iglesia, mga kapatid, no? Bilang mga Kristiyano, tayo pinasulob ng iglesia. Amen? So lumalago po tayo, nakawangis ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang naririnig po natin ay salita ng ating Panginoong Hesus. Ang nakikita po natin sa loob ng iglesia ay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? So ganun po dapat ang tuntun ng ating kaisipan na tayo po ay lumalago, no? Hindi sa kawangis ng sino mang tinitingala natin o sino man yung mga ating mga tinatangi o ginugusto, kundi lumalago po tayo na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang, no? Sinusunod po natin ang Panginoong Hesus o winawangis natin siya kung paano siya sumunod sa Diyos Ama, no, nung siya po ay nandito sa lupa, no? Kung paano siya nakasilumuha, no, sa mga taong nakasama niya nung siya ay nangangaral pa. Kung paano niya tinanggap yung mga taong lumapit sa kanya, no, kung paano niya inibig, no, yung mga apostol, yung mga tagasunod. Bagamat may iba-ibang mga pag-ugali, no, inibig niya ang mga ito. So yun po yung wangis na dapat matutunan natin at na makita natin at mailapat natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Hindi po yung kasing iba gustong gayahin ng Panginoong Hesus doon sa cross, di ba? Ang ginagawa, gagayahin din nila, magpapapako sila, di ba? Hindi po yun yung gustong tuntun sa atin ng Diyos. Diba? Yung iba naman, no, ginagaya na para bang sila yung banal, no? Yung mga tagasunod nila, lumulod pa sa kanila. No? Hinahalikan pa yung mga kamay. Diba? Na parang sila yung pinakabanal sa lahat. Diba? Hindi po yun yung wangis na sinutuntun at dapat nating nilalagay sa ating kaisipan, kundi po kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus nung siya po ay nandito at nakihalubilo sa tao. Amen po ba? So yun po dapat nating maging makita, no, sa ating mga pamumuhay. Kung gayon po ang tuntun po natin sa oras na ito na tayo maging kawangis ng ating Panginoong Hesus, paano po ba mapangyayari ang paglagong ito na bilang mga kawangis, bilang maging kawangis ng ating Panginoong Hesus? Una po is dapat nating malaman na sa pamagitan po ng paggamit ng mga kaloob upang paglingkuran ang katawan ni Kristo. Lahat po ba tayo may kaloob? O yung gift na tinatawag? Amen. Parang kukunti lang may alam na may gift. So tingnan po natin, no? Baka sa pag-aaral natin ito, madiscover natin, no? Bawat isa po sa atin ay binigyan ng kaloob upang maglingkod sa Diyos, no? Sa kanyang iglesia, maaring tayong maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng lamang ng pagiging kung sino tayo, no? Kung sino tayo, no? At kung sa simpleng paggamit ng kung anong meron tayo. Ibig sabihin kung ano po yung bagay na meron tayo nung tayo kumilala sa Panginoon, kung tayo po ay halimbawa guro, di ba? Ginagamit po natin yon, yung gift na yon, yung pagiging guro, no, sa loob ng iglesia din. At maging sa kung saan ka naroon, di ba? Sabihin ikaw ay nagiging isang gurong Kristiyano, di ba? Gurong nakaangkla, no, sa Panginoon. So ibig sabihin, no, nakikita pa rin, no, kung sino ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Sa kabila ng ikaw ay naglilingkod, no, doon sa trabaho na meron ka. Amen. Kung ikaw ay isang inhenyero, no, ikaw ay nagiging isang inhenyerong Kristiyano. Amen po ba? So bawal po ang ghost project, no, pag ikaw ay engineer. Amen po ba? Wala pong ghost, no? Sapagkat tayo po ay kabilang, no, sa katawan ng Panginoon. So inirepresenta natin kung sino ang Panginoong Hesus, kung saan mundo tayo naroroon. Amen po ba? Amen. So sa ayaw man, sa hindi, kung tayo sinasabi natin Kristiyano, no, ay maihayag po natin yan sa bawat isa. Kaya nga minsan, di ba, magdalaman lang Kristiyano ka, tapos
may nakita silang parang hindi maganda. Ano sasabihin ng mga yung mananampalataya? Kristiyano ka pala? Kristiyano ba yan? Di ba? Kasi nalilimutan nila na yung dapat na ipinamumuhay nila, yung pamumuhay na lapat, no, doon sa gusto ng Panginoong Hesus. Di ba? So tandaan po natin, no, kapag lalabas po tayo sa lugar na ito, hindi na po ikaw si Lino. Di ba? Kundi ikaw na si Linong Kristiyano. Amen? Amen, no? So, Christian Lino. Linong mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. So, yun, dapat po malinaw sa ating kaisipan yun. Amen po ba? Para po pag tayo'y sa labas o anong mga ginagawa natin, iniisip natin, uy, ito ba yung gusto ng Panginoong Hesus? Diba? Tiniyaya ka ng mga kaibigan mo, ng mga kasama mo. Tara, mag-ano tayo? Hindi, ano ngayon? Simba ngayon eh. Hindi, okay lang yan. Ano naman, meron naman susunod eh. Anong isipin mo? Uy, ito, may online. Uy, ito ba yung gusto ng Diyos? Diba? Lagi nating isipin kung magdidesisyon tayo, ito ba yung gusto ng Panginoong Hesus? Naalala niyo po ba dati, yung ako sinakabot dito, meron pang mga, yung wristband na nila ginagamit dati, yung WWJD. Alam niyo po ba yun? Nabutan niyo yun? What will Jesus do? Diba? Kung siya po, kung ikaw po ay naroon sa sitwasyon, isipin mo, ano kayong gagawin ng Panginoong Hesus? No? Magaling dito. So, yun po yung nagiging intensyon ng mga Kristiyano na dapat sa bawat pagpapasya, sa bawat ginagawa, sa bawat pagdidesisyon, no, dapat lagi po nating isipin, ano ba yung gusto ng Panginoong Hesus? Amen? Bago natin gawin ng isang bagay o pagpasya ng isang bagay. Amen po ba? Agree po pa tayo? Amen. So, praise God, no? Tanging kaloob. No? Yan. So makikita po natin sa Kabanata 4, talata 7 hanggang 8. Na kung saan ang bawat isa ay binigyan, no, ng tanging kaloob. Basahin po natin. Ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan niya ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya nga sinabi niya, sa kanyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Amen. So, wala pa rin kanilagay. So, makikita po natin dyan, no, yung kung paano sinabi po ni Pablo na bawat isa po ay binigyan ng ng biyayang sukat kaloob ni Kristo. Amen. Kung ating pong titingnan, kasi meron pong iba na nagsasabi na inuugnay dun sa yung sa 1 Peter, no, yung pagbaba ng Panginoong Hesus sa kailaliman nung siya po ay nakalibing, di ba? Alam niyo po 'yon. No, so ito pong bagay na ito ay mapatungkol po doon sa ascending ng ating Panginoong Hesus at yung pagbaba ng banal na espiritu. No? At kung ating pong itutuloy yan, no, sabi po diyan, no, na ang ibig sabihin daw po nung unang talata na 'yon na yung umakyat siya, ibig sabihin niya na bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanlilikha. Kung titingnan po natin, no, sa original na translation po yan, no, makikita niyo po ba? Basa niyo po ba? Hindi. Malinaw naman po, di ba? Kung babasahin po natin yon, yung word na he descended into the lower regions of the earth. Kung bapasin niyo po yung into, sa Greek word sa original, ito po ay S, no? Ito naman yung da, yung ta. Pagdating po dito sa test, sa of the, wala po yung off, meaning ng off, no? Test lang po siya. Kung sinabing into the, S the. Pagdating naman po dito is da lang, no? Kasi kung off the yan, dapat ano siya, S test. No? Kasi yung S, meaning po niyan is into, on, or off. No? So, kung into the, off the, unto the. So, ganun po siya, no? I-translate. So, kung titingnan po natin sa original na salin at ilalapat po natin to, tatanggalin po dapat natin yung nang. No? Kung ibig sabihin po, no? Kung ang bumaba po, no? Muna siya sa kilalamang bahagi, lupa. Sabihin yung kilalamang bahagi ng langit, yung lupa. Ito po yon, yung daigdig. Diba?
Kung saan po yung Day of Pentecost, di ba? Yung sabi ng Panginoon, hintayin nyo, no? Pag-akyat ko, bababa ang, anong bababa? Banal na Espiritu, di ba? At bibigyan niya kayo ng mga, kaloob, di ba? So, yun po yung nangyari. Sapagkat, kung hindi po akyat ang Panginoong Hesus, hindi po bababa ang banal na Espiritu. Amen? So, nangyari po yan at siya nga pong nagkaroon, no, ng mga tanging kaloob ang mga alagad. At hindi lang po ang mga alagad, siyempre po, sa panahon natin ngayon, binigyan din po tayo ng mga kaloob. Amen po ba? Wala pong exempted. No? Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong ganyan, wala akong kaloob. Dito lang ako sa upuan. Dito lang ako, no? Stay put lang ako rito. No? Hindi po ganoon, no, ang tuntun po ni Pablo. No? Ang bawat isa po ay binigyan ng kaloob at upang ito ay ipaglingkod sa Diyos sa kanyang iglesia. Amen po ba? Bari po tayong maglingkod, no? Sabi nga natin, no, kung sa simpleng bagay na magamit natin yung kakayanan natin, no, bilang mga meron tayong mga meron tayong mga talento, kakayanan, no, na ibinigay sa atin. Gamitin po natin ito para sa ikaunlad ng iglesia. Amen po ba? Wag po tayong magkait, no, ng bagay na ito. Sapagkat ito po ay pribilehiyo natin, no, na ipagamit po yung kaloob na meron po tayo. No? Kung ikaw yung magaling magluto, no, maglingkod ka sa iglesia. Paglutuan mo ang mga kapatid. Amen mo ba? Amen. Kung ikaw naman po ay magaling sa larangan ng, alam mo yung mga pagkukumpuni, may mga ganyan gifted di ba? Ipagamit po natin sa iglesia. Huwag natin presyuhan, no? 100 lang po. Amen. Dahil kung negosyo naman po ng kapatid, siyempre, yung iglesia magbibigay naman po. Pero kung ito ipaglilingkod natin ng walang bayad, mas maganda, di po ba? Ito po ay sa ikaunlad ng bawat isa ng iglesia. Amen po? Amen po ba? Kung tayo po ay may lisensya, no? Ano pong gagawin natin? No? Ipaggamit po natin. Hindi po yung papahiram, ha? Ibig sabihin po, maglingkod din po tayo, no? Sundin po natin yung ating mga kapatid, no? Para makarating po sa iglesia. Amen po ba? Amen. Balang araw po, may makakasama na po yung mga transport ministry natin. Amen. Yun po yung prayer natin, di ba? Yung mga kapatid na magkaroon din po ng mga lisensya. Amen. Yung mga kapatid natin na malalayo ay masundurin po natin, no? At makasama po natin sa pagtitipong ito. Amen po ba? Pag nalipat na po tayo dun mas malayo na mas kailangan na natin ng mga mga kapatid na di ba? Na nagmamaneho. Pero balita ko baka maglagay din ng metro doon, no? Sana. No? Pero yun nga po kung anong meron tayo, no, sa simpleng bagay, no, ipaggamit po natin ito sa loob ng iglesia upang umunlad po, no, ang bawat isa. Kung ang banal na Espiritu po ang pinagmumulan ng kaloob, no, paano po ba natin to natatanggap yung banal na Espiritu? Yan, mabasa po natin sa Acts, no, para talagang pamilyar tayo rito. Kung saan po matapos pong bumaba ang banal na Espiritu, no, at marami nagsabi na mga lasing mga yan, mga yan, no. Tumindig po si Apostol Pedro at siya po ay nangaral, no. At pagtapos niya mangaral, meron pong mga nasagi yung mga puso, no, yung mga kailang mga pag-iisip at napagtanto nila na kailangan nila ang Panginoong Hesus. Nagtanong sila, no, anong dapat nilang gawin, no, para matanggap o para daw po sila makatanggap o makiisa, no, doon sa pananampalataya na yun. Kundi ang sabi po ni Pedro ay pagsisiyan nila at talikuran ang kanilang kasalanan. No, pagkatapos daw po noon anong gagawin nila? Magpabautismo sila sa pangalan ni Jesucristo at sila'y patatawarin. At pagkatapos daw po noon, at tatanggapin daw po nila ang kaloob ng Espiritu. So, hindi po pwedeng magsisisi ka, tatalikod ka sa kasalanan, okay na, stop na. Natanggap na po ba natin yung Yeah? Hindi, di ba? Kasi, sabi po doon is, pagtapos ng pagsisi at talikuran, di ba? Magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Di ba? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Amen. Hindi po pwedeng magsisi ka lang, talikod ka lang, tapos hindi ka naman
mananampalataya sa Panginoong Hesus, di ka magpapabautismo. Hindi mo kikilalanin ang Panginoong Hesus. So, wala rin pong saysay yun. No? Kasi minsan may mga ganun, di ba? Nagsisisi naman ako eh. Kahapon nga, nagsisi lang ako eh. Kahapon yun, no? Sabi nila, di ba? Iba po yung pagsisisi na may kalakip na pagtalikod. Amen? Yung sinasabi po natin yung pagsisisi, baka, ano lang yun, sisisisihan. Di ba? Pero yung tunay po na pagsisisi, may kalakip na pagtalikod. At, bilang gustong tumugon ng tunay sa Diyos, ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At doon po ay matatanggap po natin yung kaloob na sinasabi ni Pedro na mula sa Espiritu. Amen po? Sabi ko nga po kanina, di ba, ang buhay Kristiyano ay buhay spiritual. Kailangan po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? Narinig po natin, di ba, lagi, hindi sa sariling lakas, hindi sa sariling karunungan, no? Dapat tayo namumuhay kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ang magtuturo sa atin kung paano mamuhay. No, ayon po doon sa Panginoong Jesucristo. Ituturo niya po tayo sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. So, napakalaga po ng bagay na yun at huwag nating maglit sa ating mga kaisipan bilang Kristiyano, yung kalagaan ng banal na Espiritu. Gamitin po ang kaloob sa kapanginabangan ng iba. Sabi po sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 10-11, basahin ko Elino. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa pakikimag ng lahat ng kakayanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat paglingkod gamit ang lakas na kaloob ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen. Kung tayo daw po pinagkalooban binigyan ng kaloob, no, ng gift, no, na dapat ipaglingkod sa Diyos, dapat daw po tayo maging mabuting katiwala. Amen po ba? Mabuting katiwala po ba tayo? Amen. Parang hindi Mabuting katiwala po ba tayo? Amen. Kung mabuting katiwala po tayo, gamitin po natin ito sa kapanabangan ng lahat. No? Paggamit po natin, no, yung ating mga kakayanan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Wag po nating ipagkait, no, sa loob ng iglesia yung kakayahan, yung kaloob na ibinigay po sa atin ng Diyos. So kung sa iglesia, no, na may announcement, no, na kailangan ng ganito, no, kung alam natin na parang pwede ako doon no, malaya po tayo, no, na makibahagi at sabihin po na sa mga leaders, no, na gusto nating makibahagi sa ministry na 'yon. Sa pamagitan, alam niyo po kasi sa babahagi po natin, no, sa loob ng mga ministry ng church. Minsan nadidiscover natin na ito pala yung kaloob sa akin ng Panginoon. Amen po ba? Kung hindi po tayo nakikibahagi, no, hindi po natin madidiscover yung mga kaloob na yun. No? Amen po ba? Ikaw pala yung hinahanap na mag-back up, no, sa music. Ayaw mo pang kumanta, no? Tinatago mo lang yung boses mo, no? Ang tagal-tagal lang in-announce, 1 taon na yung music team, no, naghahanap ng mga awit, no? Pero pagdating sa bahay mo, kompleto ka, video okay, ano? Kanta ka ng kanta, binablog mo pa, kumakanta ka. Pero pagdating sa church, nag-announce, kailangan po ng mga awit na gustong pass po ko dyan. Di ba? So, ano pong nagiging po ito sa atin, di ba? Hindi po natin natutulungan ng ating sarili sa paglago. Amen? Sapagkat kung pinapagamit po natin ng kaloob o kaya na binigay sa atin ng Diyos, maski tayo po napapalago nito. Amen po ba? Napapalago po yung ating relasyon sa Diyos. Diba? Sapagkat naiisip natin na, para sa Diyos to. Ang ginagawang ito para sa Diyos. Diba? So, nagiging maayos o nagiging mas malago yung relasyon mo sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So, maging kabahagi po tayo, no? At igamit po natin yung ating mga kaloob na natanggap sa ating Panginoon. Sa pamagitan din po ng pagpapatuloy, no, ay ng kaloob sa atin, no, na ating mga ginagamit. Ito yung nagpapalakas po sa ating mga sarili, personally. Amen po ba? Sabi po diyan, no, sa talata 11-12, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Iba na may mga propeta, iba na may ebangelista, iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo.
kung paano po binigyan ng kaloob ang bawat isa, personal na gamitin sa loob ng iglesia. Binigyan din po ng kaloob ang iilan, o iba, upang sila po ay maging kagamit sa loob ng iglesia upang maturuan, no, yung mga bawat isa, no, o kabilang doon sa katawan ni Kristo. Sabi nga po diyan, merong mga apostol, di ba? Merong mga ibang ilista, merong mga pastor. Di ba? Ito yung mga tayong kaloob na kung saan sila po ay ginagamit ng Diyos upang patatagin, no, ang bawat isang na nasa iglesia. Amen? Amen po ba? Tulad nito, no, may mga pangangaral, no, nakikinig tayo, no, tumatatag ang ating pananampalataya, no, nakikilala natin ang Panginoong Hesus. Meron tayong mga pagsasanay na ginagawa sa loob ng iglesia. Merong mga nagli-lead, no. Meron din mga simbahay na tayong ginagawa, no. Meron tayong mga peace leader na siyang ginagamit ng Diyos upang ipahayag, no, yung salita ng Diyos. So ito yung mga kaloob din po na nagagamit upang mapatatag ang bawat isa. Amen po ba? So dapat po tayo natututo tayong makinig, no, sa mga nagtuturo sa atin. Amen. Nakikinig po ba tayo? Amen. Alam niyo po, iba po yung sumasang-ayon sa natututo. Alam niyo po ba 'yan? Magkaiba po siya, di ba? Kasi yung sumasang-ayon, maaring umaagree ka doon sa narinig mo sa kanya sapagkat yun din yung paniniwala mo sa kanya. Amen ba? So, you will agree, di ba? Pero yung natututo po is yung pinangangaral niya yung salita ng Diyos, pero binabali naman ito yung paniniwala mo. Amen ba? Kung ito yung tinuturo niya ay tutungkol sa salita ng Diyos, pero yung sayo is taliwas naman sa salita ng Diyos, pero ayaw mo tanggapin yung sinasabi niya, hindi po tayo natututo pag ganun. Amen? I-reject natin yan. Diba? Ay, hindi naman ganyan yan eh. Ganito yan eh. Diba? So, hindi po tayo natututo pag ganun. Amen? So, dapat magpasya po tayo kung makikinig po ba tayo sa nagtuturo o kung ito naman po ay makakabuti sa ating buhay pananampalataya at o tayo ay hindi makikinig, no, sa kanya, no. Choice po natin 'yon, di ba? Hindi mo naman po pwedeng ipilit, no, ng nagtuturo o ng nangangaral 'yon. Amen po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, no, dapat matuto tayong makinig, no, sa mga tagapagturo, lalo na kung ito ay kaunlad ng ating pananampalataya. Ibinigay po ang mga taong ito o yung mga kaloob na ito upang mapatatag ang iglesia. Ang pag tayo po ay natututo, kalaki po nito ay pagbabago. Amen? Amen po ba? Pag natututo tayo, sabihin nababago po tayo. Amen? Nababago po yung mga bagay na paniniwala natin noon na taliwas pala sa Diyos. At ito po ngayon ay tinatanggap natin yung bago nating mga narinig o natututunan upang patuloy na mapalapit at makilala ang Panginoong Hesus. Amen po ba? So mayroon pong pagbabago, no, yung nagsasabing siya ay natututo. Pag hindi po nababago ang buhay, tanungin po natin ang ating mga sarili kung natututo ba tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Kalaki po yan, no? Magkalaki po yan. No? Wala pong natututo sa salita ng Diyos na hindi naman po nababago ang buhay. Amen? Maaring pinakinggan mo, kasi masaya yon, maganda pakinggan, pero wala lang sa'yo. Sabi nga ni Kuya Jan, di ba? Anong gagawin pag natanggap? Ano sinabi niya noon? Pukpukin daw yung ulo, no? Para daw pumunta sa puso, di ba? Amen. Wag naman baka bigla tayong no? Ibig sabihin lang po is tanggapin natin ng buong sa ating puso, di ba? Kung hindi man natin parang tanggap, parang kino-question natin, malaya po tayo na lapitan, no, yung nagtuturo at tanungin, no, yung bagay na ito kasi kuya yung mapag-usapan, di po ba? Mapag-agrihan, no, yung mga bagay na dapat na napag-uusapan, no. At wala pong ibang patutunguhan po ito kundi yung makilala ang Panginoon Hesus. Lumago po tayo sa pagkilala sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Praise God. Kunti lang po ito. Pagtyagaan niyo pa po ako. Amen. Lumalaki po ang sanggol sa pamagitan ng pagkain at pagkain na masustansya. Amen po ba? Amen. Di ba? Wala tayong ibibigay na pagkain sa mga sanggol kundi mga masustansyang pagkain. Bukod sa mga regalong natanggap po natin mismo, binigyan ng Diyos ang simbahan ng mga tagapagsanay upang dalhin sila sa pagiging ganap. Pagiging ganap, tulad sinabi natin, nakawangis ng Panginoong Hesus. Madalas itong
tinatawag na fivefold ministry. Yung nga po yung nabanggit natin, no? Na fivefold ministry. Actually, yung fivefold ministry na to, sa loob ng iglesia, ano siya nakapaloob din to sa mga ministry, di ba? Kunyari, kung ikaw ay nangangaral, no? Papasok sa sa guro o pastor, o pwede ring evangelista, no? So, kumbaga para ito yung pinaka main, no? Prior, no, doon sa mga kaloob. No? Pero lahat ng mga bagay na ginagawa natin, pupunta rin, papasok din siya dito. Amen? Pero yung sitting ministry, wala po yan dito. Amen? Kaya sa iglesia, walang sitting ministry. Amen? Lahat po ay tumatayo, naglilingkod. Amen? Kaya baliin po natin yung kaisipan na yun, no, na dito lang ako. No? Wala po yan dyan. No? Palinaw po? Amen? Ang layunin po nito ay upang dalhin ang mga mananampalataya sa pagiging ganap ng ating pagkatao o maturity. Hanggang makarating po tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos, maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Wala pong tayong ibang batayan ng ating pananampalataya o kawangis kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen po ba? Siya po ang tinatawag nating benchmark. Alam niyo ba yung benchmark? Alam niyo ba sa amin, no, pag sinabing benchmark, gagawa kami ng benchmark or yung pasasabing mock-up, no? Pag na-approvean to, naging okay to. Ito yung pagbabasihan ng mga inspektor. No, kung ano yung ginawa namin, dapat parehas na parehas nito. Amen? Pag hindi po siya kaparehas nito, sablay yun. Amen? Hindi po tatanggapin yun ng inspektor. Di ba? So, sa atin po bilang mga Kristiyano, ang benchmark po natin walang iba kung sino? Ang Panginoong Jesucristo. No? So, dapat lagi po tayong nakatingin doon. No? Yung buhay natin, tinitingnan po natin ang Panginoong Jesus. No? Siya lang po ang dapat nating benchmark. Hindi po natin benchmark kung sinong taong nandito. Amen? Amen po ba? Maaring nating matuwa tayo sa Kanya, no? Dahil sa Kanyang ginagawa o mamangha tayo, no? Anong tawag doon? Kasi mayroong iba na na parang masayang-masaya pag nakikita si ganito, di ba? Kasi nga gusto niya kung yung mga pag-uugali, gusto niya yung mga ginagawa niya. Pero hindi po dapat yung nagiging pamantayan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kundi ang benchmark po natin walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sapagkat yung mga tinitingala natin, sila rin po ay mga tumitingala sa ating Panginoong Hesus. No? So, ba't ka pa titingala sa Kanya? Doon ka na tumingala sa tinitingalaan niya. Amen po ba? Tumiretso ka na sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. So, tandaan po natin yan. Wala tayong ibang benchmark kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ito ay sa sukat nakabuuan ng ating Panginoong Hesus. Yan, sinabi ko na po kanina, no? Para sa mga marami, napakahirap pong nito, no? Ngunit kailangan po ito kung nais po nating umunlad. Amen po ba? Sabi po sa Galatias, Kabanata 6, talata 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mabuti po bang maglingkod? Amen? Kung may pagkakataon po, gawin po natin ito, no? Para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Huwag po tayong isipin na mahirap, no? Sapagkat kasama po natin ng Panginoon na siyang tutulong sa atin na gamitin ang mga kaloob na binigay po sa atin. Amen po ba? Kapag tumigil po tayo sa paglilingkod, tumitigil din po tayo sa paglago. Amen? Agree? Disagree? Agree, no? Walang paglagong espiritual na hindi naglilingkod. Kung nais nating lumago, makiisa po tayo at maglingkod. Una sa lahat sa Diyos at sa ating kapwa. Amen po? Ang hindi paglaki ay manatiling parang mga batang tinatangay ng hangin. No? Sabi po dyan sa Kabanata 4, talata 14, 16, nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay na sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong anghangad, ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuan o panlilinlang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So, kung tayo po ay lumalago, no, sa ating buhay pananampalataya, hindi na po tayo maging tulad ng mga sanggol, no, madaling tangayin ng hangin. Amen? Kung may marinig tayong ganito, nadadala kagad tayo. Amen? Hindi na po tayo basta-basta ganun. Amen? Amen po ba? Amen? So, kailangan po na tayo lumago upang hindi tayo tulad ng upang hindi tayo matangay na ng mga ibang mga aral.
no, na hindi naman magdadala sa atin patungo sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi naman po ito nababatay, no, sa katotohanan sa diwa ng pag-ibig. No? So marapat po, no, sa ating mga kapatid na tayo po'y patuloy na pagsikapan, no, sa tulong ng Diyos na lumago sa ating buhay pananampalataya. No? Wag po tayo maging mga baby Christian lagi. Ayun ba? O yung iba sinatawag na bonjing Christian. Alam mo yung bonjing? Nagmamature yung katawan pero yung pag-iisip bata pa rin. Amen? So hindi rin po yun yung gusto ng Diyos. No? Sabihin kung dapat lumalago yung physical, lumalago yung kaisipan, lumalago yung diwa. No? So pares pong lumalago. No? So yun po yung dapat nating makita sa bawat isa, no, na naglilingkod, no, sa ating mga kaloob na natanggap natin para sa ipaggagamit natin sa loob ng iglesia. Kailangan po natin magpasya na lumago at ipatupad po ang ating mga natutunan sa pamagitan ng ating mga kaloob, kasanayan at kaalaman upang maglingkod sa Diyos at sa iba. Kailangan po natin magpasyang lumago sa pamagitan ng pakikinig sa mga taong ibinigay ng Diyos upang turuan po at sanayin po tayo. Amen? So, tuto po tayo sa mga bagay na ito upang patuloy nating makita yung paglago natin bilang mga kawangis ng Panginoong Hesukristo. Ang Kristiyanong lumalakad, no, sa kanyang pagkatawag sa iglesia, ang dulot po nito sa atin ay napapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu bilang bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus at makabahagi sa kanyang layon para sa mga tinawag at tatawagin pa. Pangalawa, na ilalabas po sa isang tunay na mananampalataya ang diwa ng pag-ibig na kahit ito ay magdudulot ng pagkasakit sa kanyang sarili. Pangatlo po, nagagamit ang bawat isa sa paglingkod at pag-alagad. Dito, hinuhubog at sinasanay na gamitin ang mga kaloob ng Panginoon sa atin. Natuturuan po tayo ng mga apostol, mga propeta, evangelista, mga guro at mga pastor. Sa atin sa panahon ngayon, mga best leader o mga leader ng iglesia. Papaging ganap po tayo katulad ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating paglilingkod. Amen? At panghuli po, hindi po tayo nanatiling mga sanggol na natatangay ng bawat hangin ng katuruan. Ito po yung dapat nating makita sa ating bilang mga Kristiyano na lumalakad mo sa pagkatawag sa atin sa iglesia. Amen? Ito po yung mga dulot o mangyayari sa ating mga buhay kung ginaganap po natin ito. Amen po ba? Amen. So, paano po ba makakalakad ang mga Kristiyano ng karapat-dapat sa kanilang pagkatawag? Una po is sa pamagitan ng pag-iingat sa pagkakaisa ng Espiritu. Pangalawa po is pamagitan ng paglago ng kawangis ng Panginoong Hesus. Sa ating pong paglalagom o pagtatapos, basahin po natin. Marami ang nagtatangkang lumago, ngunit gusto nilang lumago sa labas, walay sa iglesia. At sa maraming dahilan. Maraming bagay na hindi natin gusto tungkol sa iglesia at sa mga tao nito. Hindi tayo maaaring lumago sa labas ng iglesia. Ito ang dahilan kung bakit nagbilin sa mga espeso na mamuhay ng karapat-dapat sa kanilang pagkatawag sa pamamagitan ng pagpapanatili, pagkakaisa ng iglesia at paglago dito sa pamamagitan nito. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan nito, ito lamang ang instrumento ng Diyos upang turuan tayo maging kung sino tayo kay Kristo. Dalawa ang kanyang pinagtuunan sa pansin sa kabanatang ito. Ang pagkakaisa at pag-ibig, ang kadalisayan at kabanalan na dapat pag-aralang mabuti ng mga Kristiyano. Hindi tayo lumalakad ng karapat-dapat sa kung saan tayo tinawag, kung hindi rin naman ito nauwi sa pagiging katulad ng ating Panginoong Hesus. Amen po? So, alam niyo po yung parang tulad ng isang ospital, no? Na kung saan sa ospital mayroong mga doktor, nurses, no? Mga pasyente. Pag pumasok ka po ron, hindi ka pamilyar, anong gagawin mo? Lalabas ka, di ba? Kasi nakita parang gulo. Kasi nga, hindi ka naman kabahagi, no, ng ospital na yon. Pero kung ikaw ay isang doktor o isang nurse o isang pasyente, kabilang ka doon, hindi ka alis, kundi makikisa ka doon sa mga ginagawa sa loob ng ospital. Kasi pamilyar ka na ron, di ba? So, ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano. Amen po ba? Dapat ilagay po natin ang sarili bilang kabahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Amen? Kung ano yung katawan ng Panginoong Hesus, ganun din po tayo. Diba? Huwag po tayong aalis doon. Amen? Sapagkat wala po, sabi diyan, walang lumalago na hiwalay
sa katawan ng Panginoong Hesus. Amen? So sa akin tayo pagtatapos, meron po akong ipapakitang video rito. Maikli lang po ito, mga 30 minutes. Hindi, joke lang. Mga ilang minuto lang po ito, wala nang time. No? So, dito po tayo magtatapos sa video na ito. No? Tingnan po natin. Lately, it seems that we're getting more and more confused about what a church actually is. So let's take some time to set the record straight. Church is not a building, though a building can be used by a church. Church is not a denomination, though a set of beliefs should be important to a church. Church is not about Sunday, though a church should not forsake meeting together. Church is not about one person or personality, though every church should be pastored. And church is not about size or growth, though every church is called to make disciples. So don't think of church as an address or a location, but rather think of church as mobile and on the move. Don't think of church as something built or planted, but rather think of church as something deployed. Don't think of church as where you are for an hour each week, but rather what you are every day of the week, because the church is the hands and feet of Jesus Christ. Feet shouldn't sit still. Hands shouldn't be idle. Feet go. Hands do. This is the church. Church isn't what you're sitting through right now, because you are the church. Now go and be the church. Amen. Puri po ang Panginoon at naway natin sa ating pag-aaral. Amen. So, muli po magandang umaga. So, ngayon po idadako naman po tayo sa ating tithes and offering. So, yung tithes verse po natin is makikita sa Proverbs 3:9. Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Amen. So, all. Lahat po, no? So, naniniwala po ba tayo na lahat na meron tayo ngayon ay biyaya na inalaw ng Panginoon sa atin? Amen. Lahat po ng blessings ni God is inalaw po niya, binigay niya po sa atin. Yung source po natin ng ating work, yung source po natin is yung ating work, siya po ang nagbigay. And we believe na kaya nandyan pa tayo sa mga work natin is inallow niya tayo na magstay pa dyan. Amen? So, sa pagtatrabaho po natin, ano pang ginagamit natin? Yung strength natin, di ba? Sino po bang nagbigay? Si Lord. Amen. Yung protection natin sa work natin, si God. So, lahat po ay inallow ni God para, ang lahat ay inallow ni God, lahat ay biyaya ni Lord para sa atin. Amen? So sa lahat po ng na-receive natin, do we honor the Lord? Do we honor na siya ang reason ng lahat ng ito? Parang mahina. Amen. So, we honor that all things, ang lahat ay biyaya ng Panginoon ay binigay sa atin. Amen? So, paano po ba natin ito, how do we respond sa biyaya ng ating Panginoon sa atin? How do we, amen, so sabi nga ni Tatay, by giving our tithes and offering. So, bilang parangal po, no, one way of honoring God sa lahat po ng na-receive natin is a grateful heart na kayang magpasalamat at kayang ibigay kung anong nararapat sa ating Panginoon. Kasi sabi nga, we are blessed also to be a blessing. Sabi nga kanina sa ni Kuya Jobs, ang Kristiyano ay we have different gifts. May tangi tayong kaloob, di ba? And we have to use it, gamitin sa kapakinabangan ng church natin because
nandito tayo lumalago. Amen? Amen. So sabi ko nga, need ba ni Lord ng money? Di ba? Hindi naman. Sabi nga natin, alam naman natin na si Lord ang may-ari ng lahat. He doesn't need the money. Ano pong need niya sa atin? Yes, yung puso po natin at yung pagtitiwala at mapagpasalamat na puso na kayang ipagmalaki ng Diyos ay buhay sa buhay natin, even in our financial aspects. Amen? Amen. So handa na po ba tayong ipagmalaki na buhay ang Diyos sa atin through our tithes and offering? Amen. So, meron po tayong mga sobre dyan sa gilid. And sa mga envelopes po, meron po tayong mga papers which is naka-indicate dyan ang tithes, offering, and meron din po sa ICAC, which is yung binibuild natin na church dun sa Alwaker. So, we are blessed and we will be a blessing to to the next generations din po, no, through our tithes and offerings. So, amen. So, tayo na po ay magbigay at tayo pa ay kumanta. You are so great, O God, and truly that you are good and you never change. You are the same God yesterday, today, and forever. Ikaw yung Diyos na tapat magpakailanman. And Lord, salamat sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan na kailanman ay ikaw ay sapat at ikaw ay laging tapat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na kailanman, Panginoon, na hindi mo kami iiwan. Salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon. And Lord, as our respond to worship you, to give you what is due to you, Panginoon Diyos. And Lord, as we give, we pray all the more sa mga puso, Panginoon, that we could give more and more, Panginoon, for your kingdom. We could give, Panginoon Diyos, yung puso namin, yung buhay namin, Panginoon, for your glory. And Lord, we thank you, Panginoon, for everything that you have done. Thank you, Jesus, truly that it all comes from you, and we honor, we acknowledge, Panginoon, na ikaw ang lahat ng bigay nito at ikaw ang lahat ng source nito, Panginoon. Kaya sa puso namin, Panginoon, kami ay magpapasalamat, kami ay nagpasalamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti at ikaw ay tapat magpakailanman. Lord, ang lahat ng ito, tanging sa'yo lamang namin binabalik. Tanging sa'yo lang ang lahat ng pasasalamat. Sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. So, let's continue po, no?
dadako naman po tayo sa ating testimony. Sabi nga, your story, God's story. So, amen. So, nice ko lang po ipa-remind ang bawat isa na sa testimony portion po natin, need na po natin magpalista. Kasi, sabi nga, God is God of order. So, dapat po naka-set yung ating testimony na si God lang ang nakikita sa ating testimony. Amen? So, kailangan po natin magpalista and then isulat po natin yung ating testimony tapos ipasa po natin sa ating mga BS leader. So, dapat po magpasa po tayo o magsulat po tayo like before Wednesday. Ha? Inform. Ay, hindi na ililista pala. So, i-inform lang pala yung ating coordinator every BS na magpapasalamat. So, hindi na pala nila ililista nga. Tapos, ang magpapasalamat, hindi na nila okay. So, amen. So, sige po, i-coordinate na lang po daw sa coordinator every BS group. So, alam ko meron ngayon merong isa. Yes. Pinalista ko yung sarili ko. I just want to thank the Lord for His goodness sa aking buhay. So, ako po ay nag-celebrate ng aking birthday. Last week pa po. But, I want to praise God for His goodness and His faithfulness. So, 36 na po. Hindi po halata. We're growing ang age, but also growing in the Lord. So, praise God po. I praise God for everything, sa work, sa family, in every aspect po sa aking buhay. Pinapasalamatan at itinataas ko po ang Panginoon. Amen. Truly talaga na habang tumatanda, nagiging tawag dito, nagiging gracious yung ating mukha. Tama ba? Yung nagiging more beautiful tayo pag nandyan tayo sa ating Panginoon. Amen. So, wala na po, no? So, dadako na po tayo sa tithes. Ay, hindi na pala tithes. Ba't ako nagtatithes? Dadako po tayo sa ating announcements. So, after service care, agad-agad. After care, agad. So, yung kitchen po natin is sa men's BS group. And then, sa church naman is ang New Salata BS. Ang toilet naman and hallway, ang Hamad BS group. And then, we have ICAC fundraising. Wow, meron tayong pagkain pala ngayon. Tok Neneng, and Gulaman combo. New Salata BS group for only 10 reals. 3 pieces daw po ito. And then 1 cup ng gulaman. Yun. So, next. So, School of Workers, expository preaching. Wala ata si Ate Jean. Ay, nandiyan pupunta pala siya. So, ang magpipreach po mamaya is si Ate Jean at saka si Ate Justica. At 2 p.m. po. Kung gusto nyo pong pumunta, makinig, pwede po. 2:00. Next. Music Ministry Project. So, ongoing pa din yung ating project, no, sa soundproofing. Yung ating egg trays, tapos acoustic panels. So, and then yung music training din po natin, which is yung nasimulan last 2 months ago, na yung mga musicians, yung mga, tawag dito, yung gustong matuto sa guitar, sa piano. So we will continue after the malapit na po matapos siguro, after 1 month na lang siguro yon. So, amen. Next. So, meron po tayong JFCM Doha Qatar na page sa Facebook. Inaanyayahan ko po ang lahat na mag-join. So, mag-follow po tayo doon. At saka sa YouTube,
meron po tayong JFCM Qatar. Hanapin lang po natin and then tayo po ay mag-subscribe. Amen. So, tomorrow, may coaching and mentoring tayo with Pastor Mar at 4 a.m. dito, 4 a.m. Qatar time. So, yes, let us attend po, no? Let us attend po as much as possible po. So, marami po tayong matututunan at we will grow in the knowledge of knowing our Lord as well. So, amen. So, next po. Next na ba? So, Sunday, New Salata Bible Study. New Salata Bible Study na po tayo. Sa mga Bible studies na po tayo. Meron po tayong every Sunday, which is pinapangunahan po ni Brother Jobs at saka ni Sister Gaya. 7:30 po. So, we are all invited po at 7:30 p.m. every Sunday. And Monday naman po, online Bible study, which is Zoom po ito. Pinapangunahan naman ni Brother Ray and Brother John. 7:30 p.m. din. And then sa Tuesday, meron pong dalawang Bible studies, which is yung Hamad Bible Study na ginaganap kina Ninang Alma at saka ni Ate Jenny. Doon po sa bahay ni Ate Jenny, usually ginaganap po ito at 7:30 p.m. din. At saka yung Men's Bible Study, kahit saan-saan po ito ginaganap, pero usually act sa church. Kaya yung location po is palaging TBA. 7:30 p.m. din po. So, Wednesday prayer meeting. Ang host po is New Salata BS Group. Ang food naman is Men's BS Group. And then Thursday, music practice na pinapangunahan po ni Kuya Alvin. 7:30 po nagsa-start. I hope every 7:30 po talaga nagsa-start. So, amen. So, next worship meeting. Next Friday would be pot blessing. So, kung sabihin po nating pot blessing, lahat po ay welcome magdala kahit walang maliit, walang malaki. Basta yung puso ay malaki. Yun. Yung puso pa lang kailangan doon. Amen. Next is, thank you everyone. Yun. So, dadako na po tayo sa ating closing. Amen. So tayo po ay masayang tumayo. Opo muna ulit para hindi kayo masayang tumayo. Masaya po tayo lahat tumayo. Amen? 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 Sige po, sa ating pagsasara sa ating gawain, idalangin din po natin sa ating panalangin si Tatay. Papuntahin po natin siya dito sa harap. Yan. Siya po ay uuwi na po ng Pilipinas. And for good. May gusto ba kayo sabihin, Tay? For good na. Amen. So, thank you. Naway naging masaya po kayo dito sa kapiling kami bilang isang sambahan. Amen? Masaya. Thank you, Lord. So, tayo po ay magpasalamat sa buhay po ni Tatay na nakasama natin siya dito sa bansang Qatar or dito sa JFCM Qatar. Itaas po natin ating mga kamay sa Kanya. At magdeklara po tayo ng pagpapala sa buhay ni Tatay. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na dinala nyo at dinako nyo po rito si Tatay, kasama po si Nanay dito sa Qatar para suportahan po ang kanilang mga anak na si Kuya Alvin at si Ate Bim. And thank you, Lord, for their life. Kayo po ang siyang patuloy na nagpo-provide ng kanilang kalakasan. Kayo po ang siyang patuloy nagbibigay ng kalusugan sa kanilang mga pangangat physical na pangangatawan, nagre-renew ng kanilang strength. And we thank you, Lord, na kayo po ang siyang patuloy na nag-aalaga at nagsusustain sa kanilang mga buhay.
At sa kanyang pag-uwi, Panginoon, alam po namin na kayo po ang siyang mag-iingat sa kanya hanggang siya'y makarating sa kanilang tahanan. At alam po namin na may purpose po at plano si Tatay upang alagaan ng kanyang apo. At ganoon din po, Panginoon, ang patuloy niyo pong pag-iingat sa araw-araw ng buhay ni Tatay na kanya pong ihahatid sundo ang kanyang apo. At kayo po ang siyang patuloy na magpo-provide ng kanyang lahat ng pangailangan. Alam po namin, Lord, na wala po siyang ibang kailangan kundi kayo lamang. And sa oras na ito, kami nagpapasalamat ng lubos. Patuloy niyo po siyang pagpalain. At salamat, Lord, na dito sa lugar na ito, nakasama niya po kayo, Panginoon. At naranasan niya po kung sino kayo at dadalhin niya rin po ito sa Pilipinas. At siya po ay magpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Tatay. Kayo pong siyang mapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi na Amen. So, thank you po, tayo. Thank you. Sige po, tayo po ay magsara sa ating gawain. Amen. Hallelujah. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa oras na ito sa gawain na aming na inyong ginanap po dito sa bulwagan na ito. Truly, Panginoon, na kayo lamang ang siyang aming nakasama simula sa una hanggang matapos ng gawain. Wala pong ibang parangalan kundi kayo lamang, Panginoon. Sapagkat dito sa bulwagan nito, dito sa church, Panginoon, kayo po ang siya nagtalaga nito. At dito po yung extension ng kalangitan na kung saan anuman po ang ginagawa namin dito sa lugar na ito po yung pagpupuri namin kasama kayo. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na kasama namin kayo sa lahat ng aming gagawin. Hindi lamang ito para sa aming sarili, kundi ito po ay para sa inyo, sa inyong kaluguran at dahil sa inyong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, aming Diyos Ama, na ibinuhos niyo po ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay at nabugbog para sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo dahil kayo po ang siya nagligtas sa amin bagamat hindi kami karapat-dapat. At salamat po, Banal na Espiritu, na kayo po ang siya nagbigay sa amin ng panibagong buhay katulad po ng aming Panginoong Hesus. At salamat, aming Diyos, dahil ginawa niyo po kaming katulad ng aming Panginoong Hesus by our identity. Hindi na po kami yung nabubuhay sa oras na ito, kundi nabubuhay ang pananampalataya namin sa Panginoong Hesus na siyang nagmahal at umibig sa amin. Kaya naman, salamat, Lord, sa inyong salita ngayon sa oras na ito na kami lalakad ayon sa kung sino kami sa Panginoong Hesus. Kami inyo nang pinagpala, kami inyo nang tinubos, kami inyo nang pinatawad, kami inyo nang iniligtas, kami inyo nang pinagaling, kami ginawa nyong matuwid at lalakad po kami at lalabas sa bulwagan na ito. Dala-dala ang aming pagkatao sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil kayo rin po ang siya nagbibigay ng kalakasan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na maglalabas ng kanyang mga bunga sa pamamagitan ng bawat isa sa amin. Ang bunga ng pag-ibig, ang bunga ng pagpapahinahon, kapayapaan, ng kaligayahan at iba pa, Panginoon. Salamat dahil kayo po ang siyang lahat ng ito. Hindi po ito tungkol sa amin. Tungkol po ito sa inyong Banal na Espiritu na siyang namumuhay in fellowship with us sa oras na ito. Salamat, O Diyos, na simula sa una hanggang matapos ng aming pananampalataya, kayo po ito, Panginoon. You are the author and the finisher of our faith. At dadatnan niyo po ang inyong mga anak na kami po ay nagpupuri at sumasampalataya sa inyo. Sa iyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. By the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever, and surely God's goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever and ever. And everyone will say, Amen. Yan. Sige po, bago po tayo ano yan, yung ginagawa natin, nagmi-meet bago po i-discuss yung ating pinag-aralan. Tayo po muna muli ay umawit at pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga kami
Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Yung binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok, man o pagpitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang suka ang pag-ibig mo, Diyos. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Awitan natin siyang salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa minsan pa. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat. Kami magsasaya sa piling mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Discussion time na po.